Maglalaan ako ng 50 oras sa paghalungkat sa mga dumpster at pamumulot ng mga itinapon para malaman kung magkanong kikitain ko sa panahong yon. Totoong gagawin ko ito. Kaya pwedeng makahanap tayo ng mga astig na bagay o baka wala tayong makita kahit ano. Pwedeng mauwi pa tayong walang pera sa dulo ng araw. Ngayon, magiging hamon talaga to. May 50 oras lang ako kaya kailangan magmadali. Nandito na tayo sa unang basurahan na halukayin. Tara, maghanap na tayo. Pasukin natin ito. 10:00 pa lang, maaga pa, at nandito tayo sa basurahan na ito. Ay grabe, may nakuha talaga tayong mga bagay dito. Sandali lang, ilalagay natin ang oras dito sa taas. 10:00, diyan tayo magsisimula. At sa loob ng 50 oras, yayaman ba tayo o hindi? Maglalagay din tayo ng money counter dito. Sa ngayon, 0 pa ang pera ko. Pero yan ang hinahabol natin at makukuha rin natin yan. Grabe ang lupit. Okay, may nakuha tayong mga bagay dito. Uy. Oh, alam mo, parang puro papel lang ang laman nito. Wala namang mukhang maganda dito. May mga cards tayo. May mga cards at kung ano-ano pa. Na-imagine mo ba kung makahanap tayo ng pera sa mga cards na to? Grabe yon. Oo. Sandali, ano yun? Teka lang, may nakuha talaga tayong mga bagay dito. Ano to? Mga libro ba to? Pwede ba nating ibenta tong mga libro? Ano ba to? Mga coloring book ba to? Hindi ko alam. Grabe, ang dami nating nakuha na ganitong libro. Ano ba talaga ang mga to? Parang walang kwenta pero may mga libro o kung ano dito. Posible. Kukunin ko pa ba talaga to? Sa tingin ko parang vintage sila. Oo, sa tingin ko hindi. Punta kayo sa comments at sabihin nyo kung nagkakamali ba ako na hindi ko kinukuha to. Sa tingin ko, hindi ko na talaga kukunin tong mga to. Mga coloring book ba to? Ano ba talaga to? Sa tingin ko, oo. Oo, mga motivational creative writing books. Sige, hindi na. Lilipat muna ako sa kabila. Tingnan ko may iba pa. Puro papel talaga. Daming diaryo. Sino ba nagbabasa ng ganito karami? Kaya nasa basura na. Yan ba ay Time Magazine? Siguro hindi natin mabebenta. Hindi naman sila luma. Oh, parang puro recycle gamit lang, papel. Wala akong masyadong nakita dito. Unang dumpster pa lang. Mukhang wala tayong nakuha. Ayos lang, una pa lang naman. Oo nga pala, teka. Ang tanga ko minsan. Tignan mo to. Papel, recycling, local fundraising. Puro papel lang sa loob. Nakita ko yung dumpster, sabi ko. Intro spot na natin yan. Nandito rin si Pops na mag-film na yon. Nakuha ko na yung U-Haul. Sige, talo na tayo sa dumpster na to at hanap na lang ng iba. Para sa pangalawang dumpster, priority ito kaya sana may maganda dito. Grabe, puro trash bag. Kailangan ko bang tumalon dito ng ganito kalalim? Mukhang basura lang talaga meron dito. Pero alam mo, may lata tayo dito at pera na rin yan. 10 sentimo yan. 10 sentimo ba yan? 10 sentimo yan sa amin, baby. Mapapakinabangan natin to. 10 sentimo ay 10 sentimo. Itatabi natin to. Dapat ko pa bang halugugin dito? Mukhang wala namang maganda. Alam mo, 10 sentimo ay 10 sentimo. Kukunin ko na to. May isa pa tayong dumpster dito. Sa kasamaang palad, mukhang uulan na. Mukhang magsisimula ng umulan. At hindi ko gusto yan. Sige, pasukin na natin to. Ayos, tara na. Buksan natin to. Ano yon? Styrofoam ba yon? Ano meron dito? Karton lang ba lahat to? Oo, puro karton lang talaga to kung tutuusin. Orbis ba yon? Ano yon? May mga Orbi talaga. Ano ba yan? Puro Orbis to. Ano ba yan? Tingnan mo kung gaano karaming Orbis. Oh, tingnan mo. Kita mo? Orbis, lahat yan. Ang dami nila. Kahit saan. Pare, bakit ang daming Orbis? Grabe, para itong video ni Mr. Beast na pinulo ng Orbis ang pool. Ang astig. Wala naman masyadong exciting dito. Mga 2,000 Orbis lang. Tara, tingnan natin yung basurahan. Sana talaga kumita tayo ng maraming pera dito. Pero mahirap gawin ng mabilis. Madaling kumita ng pera sa pamumulot ng basura. Pero ang kumita ng mabilis, yun ang mahirap. Pasok tayo dito. Puro karton lang, hindi sulit. Mahirap kumita agad ng pera. Pero gagawin ko lahat para mapabilis. Sinasabi ko lang ang totoo, kumita man o hindi. Susunod na basurahan, buti maliit lang ito. Bukas ang takip at wala talagang laman. Di ko alam bakit ako pumunta dito. Balik na tayo sa loob. Hindi ako magsisinungaling. Mukhang mahina itong susunod na basurahan. Pero basta may makita ako, susuyurin ko. Sige, magpakita ka naman. Ay, mahina ang mic. Pero teka, may nakuha tayo pare. Ilang lata pa. Mga tol, may nakuha tayo dito. Tingnan nyo.
Ano kaya to? Hindi ko alam kung ano to. Para exercise wheel to, ginagamit sa workout at iba pa. Mukhang sira at madumi. Siguradong di ko na mabebenta. Siguro pwede pa, pero mga $5 lang. Sayang, bago pang frame ang salamin, pero basag na. May carpet din dito. Ano to? Maraming carpet at kahoy. Buti na lang, may mga lata tayo. Ano to? Barahang bicycle? Di ako sure kung mabebenta, pero astig makita. Ang dumi ng gamit dito, kadiri talaga. Buti may gloves ako. Ano yon, para sa istante ba? Di ko alam, basta may nakasulat na $17. Parang tray table siguro yan, di ko rin alam. May mga lata na, ayos na. Sandali, ano to? Ano tong dilaw na bagay? Parang upuan, gilid ng upuan. Malay natin kung nandyan pa yung iba. Ang weird ng pagkakatugma nun. May maganda tayong espongha dito. May iba pang wall frame, may iba pang wall frame. At buo pa ang mga to. Tingnan mo yan? Wall frame. Wall frame. Medyo madumi ito. Ito, sa tingin ko, ilalagay natin yan. Kailangan nating linisin to. Ilagay natin pareho sa Facebook Marketplace. $10 lang yan, nakatambak lang sa basura. Ganun lang. Sigurado yan. Kunin na natin yan, tol. Ayos yan. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. May isa pa tayo sa kotse. Mayroon tayong 50 sentimos sa mga lata at pwede tayong kumita ng mga $10 mula dyan sa isa na yan. Tara na, ibenta na natin. Ilalagay ko lang ito sa bagong U-Haul. At oo, sa totoo lang, magaganda ang mga nakuha natin. Nararamdaman ko nang umuulan ng kaunti. Kaya naisip ko ang planong sumakay sa U-Haul. Imbes na magmaneho at maghanap ng mga dumpster, naisip ko mas mainam mag-ikot sa mga neighborhood na may basurang inilalabas dahil laging may tinatapon ng tao. Mabilis itong paraan para makahanap ng maayos na gamit. Sige, mag-iikot na ako sa ilang neighborhood. Nakikita ko na may mga tao na naglalabas ng basura. Mukhang maganda ang lugar na ito. Malinaw na hindi pa nakukolekta ang basura. Pero magpapatuloy tayo dito. Ano yan doon? Uy, tingnan mo to. May nakita tayong punching bag doon. Kita mo yon? Sandali lang. Tingnan natin sa mga dumpster. Pare, grabe, hindi ako makapaniwala. Oo, punching bag talaga yon. Sa tingin ko, walang sira. May punit ba? Oo, kukunin ko na to pare. Mabigat to pero kukunin ko pa rin. Ang astig! Sobrang bigat pero masaya namin kukunin. Hahanapin ko sa Facebook na yon. Bago pa, $200 sa Walmart. Pera na yan. Kukuhaan ko ng litrato. Pupunasan ko lang ng konti, tapos ilalagay ko na. Ang laki nito at maganda pa ang kondisyon. Parang walang sira o problema. Mabigat ito, pero nakakabit pa ang mga kadena. Oo, may tuwalya ako. Pupunasan ko lang. Sa tingin ko, ayos pa talaga ito. Kukunan ko ng litrato at ipopost agad. Sa tingin ko, pwede nating ibenta ito ng mga $100 o ganoon. Ibebenta ko ito ng mura. Siguro ilalagay ko ito sa, sabihin na nating, tingin ko mabebenta agad ng $50. Alam mo yon? Ilalagay ko ito sa 50. Ang ganda pa talaga ng kondisyon nito, sa totoo lang. At tingin ko mabebenta ito agad. Oh, heto na ang listing. Sentry punching bag, $50. Sa description, nilagay ko Sentry punching bag na gamit na. Wala na akong oras para dito. Wala na talaga akong oras para dito. Alam mo yon? Sinasabi ko lang ang totoo. Wala na akong oras para dito. Hindi ko na sasabing pinulot ko ito sa basura. Ipopost ko na itong astig na gamit. Tapos na pare. Huwag na magsayang ng oras. May punching bag na tayo. Sa unang oras pa lang, kahit 2 lang nakuha natin, masaya na ako sa takbo ng lahat. Sandali, grabe. Yun ay cat tower. Ay grabe, ang ganda niya. Pero teka, check ko muna presyo ng cat tower. Tingnan mo, halos magkapareho talaga. May video pa ng isa. Hindi eksaktong pareho pero magkahawid na. May nagbebenta ng $80. Kunin mo na. May van na tayo. Ang problema lang ay yung paglilinis nito. Mukhang medyo marumi talaga. Tara, tignan natin ito. Ibig kong sabihin, medyo marumi nga. Yun lang naman. At parang ayoko ring magtagal sa paglilinis nito. Kaya marumi talaga siya. Ang daming nakadikit dito, puro balahibo ng pusa. Sa tingin ko, hindi ko na kukunin to. Comment nyo kung mali decision ko. Pass muna ako. Ewan, sino ba nakakaalam? Baka may pulgas pa yon. Nahawakan ko pa. Baka may pulgas na rin sa kamay ko. Ayoko lang talaga mag-aksaya ng oras dyan. Pwede akong nagkamali. Pero ang saya makita na may mga bagay doon na pwedeng pagkakitaan. Ano to? Ano tong galing sa basura? Ah, car seat pala. Mahirap din ang mga car seat kasi may expiration date ang iba. Hindi na ito binibili ng tao dahil naluluma na o iba pang dahilan. Oo, kaya hindi ko na kukunin yan. Maghahanap ako ng iba. Sigurado may makikita ako.
Tingnan mo, nandyan ang basurero. Siya nakalaban ko ngayon. Astig ang upuan na yan. Gusto ko siya. Medyo kakaiba. Problema lang, maraming punit at sira ito. Mukhang hindi ko nakukunin. Ayokong sayangin oras ko sa bagay na hindi naman ako kikita ngayon. Sa tingin ko, ang tanging kalaban ko ngayon ay ang mga basurero. Gets mo? Ako ang basurero ngayon. Naiintindihan mo ba ako? Teka lang. May nakita ko. Kailangan kong umatras. May nakita tayong set ng mga lampara dito, pre. Magandang nahanap to. Tignan mo to. Set ng mga lampara. Siguradong kukunin ko yan. Hindi ko alam kung gumagana pa to, pero tara, tignan natin. Pare, tignan mo to. Ang boho vibe natin dito. Sino ba may alam kung gumagana pa to? May mga switch pa dito. Teka. May saksakan ba tayo sa loob ng U-Haul? Tignan natin kung gumagana pa to. Ay, grabe. Wala tayong saksakan. May umaatras dito sa likod natin. Kita mo, ito ang mga kalaban ko dito. Sila. Tignan mo sila. Kita mo sila? Sila ang kalaban ko. Hindi ngayon, ako ang nauuna. Hindi pa ngayon. Pakinggan mo, ang astig na mga lamp na to. Bago ko sila kunan ng litrato, uwi muna ako at isasaksak sila. Pero dahil nasa labas tayo ngayon, Imbes na sayangin ang oras sa pag-uwi, tuloy-tuloy lang ako. Pero ang astig talaga ng mga to. Itatabi natin to. I mean, tingnan mo naman yan. maganda ang lamp na yan. Kahit malista natin to sa mga $20, mga $10 bawat lamp, pera na rin yon basta gumagana. Saan na nga gumana? Yo, sa totoo lang, Para sa pangalawang pick-up ngayong araw, parang ang ganda na nun. Sa ngayon, may punching bag na tayo, 2 lamp. Tingnan ko nga kung kumusta ng listing. Nasa review pa rin itong nakakainis na bagay na to. Di ko alam kung bakit ang tagal i-post ng mga gamit. Parang punching bag lang naman ang pinupost ko, di ba? Hindi naman kailangan i-review ng sobra. Sige, Ang batang to, sobrang di mapakali. 30 minutos pa lang, maghintay ka pa. Ano ba itong nandito? Mukhang totoong basura yan. may lababo naman dyan, pero tawag namin dyan basura. Oh, teka lang. Uy, hindi naman pala ganun kasama. Ang kailangan ko lang gawin ay linisin yan. Sige, meron tayong magandang upuan na may ottoman o footrest. Medyo madumi at may punit sa ibabaw, pero may potensyal pa. Magkano kaya pwede kong makuha dito? Oh, maganda pa rin. May ilang mansa lang. kung may steam cleaner ako at nilinis ko to, gaganda pa sana. Ang problema lang ay ang punit. Pwede ko kaya balik na rin? Ay, hindi pala. Nakakabit kasi. Pare, ang hirap niyan. Maganda pa naman. Yung ottoman hindi. Kailangan magkasama sila bilang set. Oo, tingin ko may punit din dito sa ottoman. Pare, ayokong palampasin to kasi parang may potensyal. Pero gusto ko ba talagang aksayahin ang oras ko dito? Sabihin na lang natin na pagkatapos malinis lahat, makakakuha ako ng mga $80 dito. At pilit na yon. Ibig kong sabihin, medyo madumi pa siya. Pass muna ako dito. Mukhang umuulan na ng kaunti. Hindi maganda yon. Ay grabe, ang dami pa nating gamit dito. Wala sa paghahalukay sa basurahan, naging pamumulot na lang ng basura to. Ganito ang trip kong araw. Ano to? May dresser dito. Sino ba nakakaalam kung kumpleto pa ang mga drawer? Mukhang medyo sira na. Hindi ko naaksayahin ang oras ko dito. Pakinggan mo muna ako. May naisip akong ideya. Mas sosyal ang lugar, mas sosyal din ang basura. Sa mga subdivision, may nagtatapon ng mga bagay tulad ng florerang nagkakahalaga ng $2,000 na di na kailangan. Minsan may upuan sa taas na parang basura na lang. Kukunin ko na lang. Basura ba yan sa mga komento? Basura ba yan? Sa tingin ko hindi. Gets mo naman, di ba? Mas sosyal ang lugar, mas sosyal din ang basura. Wala namang pakeng mayayaman kung kikita sila ng $100 sa kahit ano, gaya ng lampshade. Kaya ako na lang gagawa niyan. Wala pa rin akong nakikitang gamit hanggang ngayon. Ayos lang. Maliban na lang kung hindi talaga naglalabas ang mayayaman at tinatapon lang nila sa basura. Ano ba talaga nangyayari? Wala talagang kahit ano. Pare, malakas talaga kutob ko dito. Feeling ko mamahalin bahay nila. Kaya pati basura siguro mahal din. May punto naman, pero sa kasamaang palad, mukhang alam ng mga mayayaman ang halaga ng mga gamit nila. Alam mo na siguro ang ibig kong sabihin dyan. O mga pare, Umuulan ngayon at 2:00 na. May nahanap naman kaming ilang gamit. Pero hindi kasing dami ng inaasahan ko. At dito sa mga lugar na nililibot ko, parang wala talaga akong makita. Parang wala talaga akong nahanap kahit ano. Di ko alam kung nakuha na ang basura dito. Kung ano man ang dahilan, nasa review pa rin sa Facebook ang punching bag ko. Hindi ko alam kung bakit ang tagal bago ito ma-review. Ibig kong sabihin, punching bag lang naman. Wala akong nakuha dito.
Walang views, walang saves. Pangit talaga. Hindi ito ang inaasahan ko. Pero ganyan talaga. Minsan hindi talaga naayon sa plano ang mga bagay, alam mo. Gusto ko sana maghalungkat pa ng dumpster. Pero dahil umuulan, ayoko namang mabasa. Siguro, itutuloy ko na lang ang pagmamaneho sa iba't ibang lugar at susubukan ko makahanap ng mga bagay. Yun lang magagawa ko. Nagpasya ako maghintay hanggang humina ang ulan at ginamit ang cellphone ko para tingnan ang mga lugar na may nakalabas na basura. At pagkatapos ng ilang sandali ng pagmamaneho, hindi na masyadong umuulan na maganda naman. Ang medyo pangit lang ay lahat ng makukuha nating gamit ay nabasa na ng ulan. Pero may nakita akong set ng mga upuan at parang vintage na maliit na mesa o nightstand. Mukhang maganda to. Uy, sandali lang. Okay, mukhang sira-sira na itong mga asul na upuan. Pero ito, astig to. Bukas ba to? Okay, tamo, astig na to. Parang, ay grabe, medyo magasgas lang ng konti. Pero may kakaibang astig dito. May dating siyang vintage. Pakiramdam kong mabebenta ko to kung lilinisin ko lang. Ang problema lang, parang medyo nagkakalas na siya. Ay grabe, oo nga. Hindi ko muna kukunin to. Hetong label. Sige, isi-search ko muna. Tara, tingnan mo. May set ng dresser dito. May nagbebenta ng 350. Pero malalaki ang mga to. Kasama siya sa parang, ewan ko, Mary Craft na kung ano. Ayan, may isa doon. Oo, hindi ko alam kung kukunin natin to. Grabe, $1. 1,000 ang singil pero nightstand lang naman. Astig siya. Sayang kung hindi ko kunin. Pero di ko sure kung mabebenta agad. Yun lang talaga ang iniisip ko. Lalo na't may sira siya. Sa tingin ko, may isa pa nakasama nito dati. Siguro, iiwan ko na lang dito. Maganda rin ang mga upuan. Kaso may punit at parang kinayod ng pusa kaya di ko nakukunin. Pero nabigyan ako ng pag-asa. Nang makita ko to, parang umaandar na tayo. Tara na, sandali lang. Ito nga yung sinasabi ko. Parang nabuhay ulit ako. Nagpark ako sa driveway ng taon to. Walang pakialam. Nakuha natin ang gamit mga tao. Ang ganda ng desk na to. Sayang lang umulan. May file cabinet pa. May brand name ba dito? Gustong gusto ko yung kahoy na paa. Pwede itong ibenta. Ang tanong, masyado na bang basa? Sulit ba? Sa tingin mo, magkano kaya para sa board na to? May maliit na lock pa dito. Di ko alam kung may susi. Grabe, tingnan mo. Nababasa at umangat na yung ibang kahoy. Pinapahirapan talaga ako ng ulan. Anong tingin mo, Tay? Maganda siya. Palagay ko, madali ko lang itong mabibenta. Oo nga pare. Ibig ko sabihin, hindi ko naman aalalahan yung tubig. Hindi naman ganun kalala yung sira dahil sa tubig. Ang ganda ng disenyo nito, pero baka iwan ko na lang. Wala kasing brand name na mahanap ko. Titingnan ko lang sandali. Matagal bago mabenta ito. Astig yun pare. Balik na tayo sa aksyon baby. Sige, bahala na yung ulan. Marami tayong lugar dito na nagtatapon ng basura, kaya tara na. Ang gusto ko lang, ibigay mo sa akin ang basura mo at gagawin ko itong pera. Ano ba to? Sandali pre. Teka lang, may pangit na sofa? Tapos may maganda ring sofa. Ay, may marka ng marker pa. Naku. Mga bata. Makinig kayo, malaki talaga to. Ito ay Thomasville na sofa, sigurado ako. Galing ito sa Costco o katulad na tindahan. Ito dito may marker na nakasulat, nakakainis. Hindi ko alam kung matatanggal pa yan. Buo ba to? Oo, buo nga. Ang ganda ng ottoman na to. May storage pa sa ilalim. Yan ang gusto mo. Yan lang talaga ang hinahanap mo dyan. Ito lang? Ay grabe, sandali lang. Oh, Tapos na ang laro. ang pangit nun. May malaking dumi pa sa bagay na yon. Mukhang malinis ito, pero sayang. Sige, na-excite pa naman ako. Mukhang hindi natin kukunin to. Grabe, muntik na. Ang saya nun. Maganda na nakakakita na tayo ng mga bagay ngayon. Kasi kanina pa akong umiikot na walang makita. Ngayon na may basura, ibig sabihin hindi pa nakuha. Masaya ako. Tuloy lang. Sandali, ano to? Pokemon ba yon? May mga kahon ng Pokemon akong nakikita. Maisip mo ba kung makakita tayo ngayon ng Pokemon cards? Hindi ako makapaniwala. Okay, lahat sila. Grabe, lahat sila bukas na. Pero tingnan mo, may nakuha tayong Sended Heroes, Crown Zenith. Grabe naman. Ang lupit nun. Buti na lang may nahanap tayong energy card. Ang galing nun. At may prismatic pa, tingnan mo. Wala namang laman, sayang. Grabe, clickbait. Nakakita ako ng Pokemon sa basura. Ang astig lang makita.
Medyo na-excite ako. Balik na naman tayo sa mga sosyal na lugar na puro malalaking bahay. Sandali anak, ano meron dito? Sink at dresser. At ano yung ilaw? Ang ganda ng ilaw na yan, tingnan mo. Gintong ilaw. Ulit di natin alam kung gumagana pa. Pero kukunin ko talaga yan. Ang ganda ng ilaw na to, ginto pa. Di pa rin natin alam kung gumagana pa. Nababad na ito sa ulan. Mukhang lamp guy na lang ako. Pero sigurado ako mabibenta ko ito sa Facebook Marketplace. Subukan natin kung makakuha ng mga $10 siguro. Hindi naman siya sikat na brand pero sabihin na lang natin $10. I-post natin, mabilis mabenta. Ang ganda ng dresser na to pare. Oh, tinan mo, may nahanap pa akong 10 sentimo. Panalo na tayo tol, may kita na. Alam mo pare, baluktot na yung likod kasi nababad sa tubig. Sa totoo lang, palalampasin ko na lang. Hindi ako sigurado kung mabilis mabebenta. Kung i-post ko to, mas malaki. Kaya kikitain ko sa ibang paraan? Sa tingin ko, oo. Sa tingin ko, ito na siguro yung pinakamalaking pagkakamali ko sa pagpapalampas. Pero palalampasin ko pa rin itong dresser. Pinakamalaking pagkakamali ko ito. Sigurado ako riyan. Kung magpatuloy ang malakas na ulan, baka umuwi na lang ako. Para kunan ng litrato ang mga lamp, isaksak, tingnan kung gumagana, kunan ng picture at i-upload sa Facebook. Mas mabilis mabenta sa Facebook kapag mas matagal nakapost. Ayokong lumipas ang araw na wala akong nailista dahil kailangan ng oras para makita at mabenta. Kaya dapat ko talagang gawin ito. Iikot pa ako at gagawa ng ilang biyahe. Mas gusto ko talaga mag-shasat sa mga aktual na dumpster kaysa mamulot lang ng mga itinapong gamit. Pero ulit sa totoo lang, pakiramdam ko, kailangan ko talagang i-post ang mga bagay na to sa Facebook kasi doon talaga ako kikita ng pera. Yung katotohanang may nakalagay na libre doon, nakaka-excite talaga, alam mo yon? Maganda yan, pero malaki. That's what she said. Maraming trabaho dyan, dapat siguro kunin ko. Pero parang hindi ko gagawin kasi basa lahat. Siguro makakakuha tayo ng 80. Doyar. China cabinet. Luma na ito. Hindi mo rin magugustuhan. Mas mabuti, kunin mo na lang yung dresser. Oh, hindi ka nagsisinungaling. Iiwan ko na yan. Ang libreng karatula lang ang gusto ko. May nakita pa akong iba dito sa taas. Wow! Lumang vintage na Predator. Ang astig ng itsura. Di ko sure kung mabebenta natin yan pero gusto ko yung wood accent niya. Astig. Pero ayoko magbuhat ng Predator dito. At yewan ko, siguro mabebenta talaga ang vintage na Predator. Pero ang astig niya. Ang ganda sana. Kaso ayoko lang talaga magbuhat ng Predator. Tsaka nakalaylay na yung mga pinto nun, alam mo yon? Walang may gusto ng Predator na kalaylay ang mga pinto. Kaya ayun, nakarating kami sa bahay ni Pop. Tatanggalin ko lahat ng laman at kukuhaan ng litrato para ibenta. Naisip kong dito kunan, pero parang hindi maganda tingnan. At pakiramdam ko, mahalaga talaga ang mga litrato kapag nagbebenta ka sa Facebook. Parang yun lang talaga ang ebidensya mo na maayos ang binibenta mo. Kaya kung maganda ang kuha mo, mas mabilis mabibenta. Opinyon ko lang yon. Sa tingin ko, yun ang gumagana. Kaya ilalabas ko muna itong mga lamps. Tapos, titingnan ko rin kung gumagana pa sila. Kukuha namin ng litrato at ipopost sa Facebook. Kailangan ko pang tingnan ang nangyari sa punching bag na to. Nakakainis na. Sige, para dito sa ilaw na to, isasaksak ko muna. Titingnan ko kung gumagana pa. Pupunasan ko rin, lilinisin ng kunti. At sa totoo lang, yun lang naman ang kailangan kong gawin para mabenta to. Tapos na ako dito sa ilaw. Oras naman sa mga ito. Subukan natin kung gumagana pa. Ito na ang tunay na pagsubok. Tara na. Ayos yan pare, tignan mo yan. Kita mo tong isa pa? Tara na baby, tara na. Ang astig ng mga to. Di ko alam kung pareho sila ng kulay. Parang medyo ibang kulay pero ayos lang yan, okay lang yan. Baka iniisip nung tao na nagtanggal nito na, alam mo yon? Magkaibang kulay kasi itong mga ilaw na to. Hindi sila magtugma. Itapon na lang. Bumbilya lang naman yan, gets mo? Kukuhaan ko lang ng litrato tong mga to, tapos i-post natin sa Facebook. Ang ganda talaga ng mga ilaw na to. May pagkaboho yung dating, pero sabay may industrial vibe din. Sa totoo lang, pakiramdam ko maganda talaga kalalabasan ng mga litrato ng mga to. Parang kaya ako pa sigurong ibenta to ng mas mahal na yon na naisip ko. Sige, tapos na akong kumuha ng litrato. Ngayon, ipopost ko na tong mga to sa Facebook. Sa tingin ko, ilalagay ko na lang sa $50 ito. Gusto ko sana $60, pero sobrang mura na ang 50, ang ganda talaga nila. Feeling ko mabilis lang to mabenta. Sige, ngayon, panahon na lang ang magsasabi kung mabibenta nga ba talaga tong mga to. Nailista na pala yung punching bag. Pero sa ngayon, wala pa tayong views o clicks. Ayos lang, positive pa rin ako
na mabebenta rin to. Nakarating na ako sa Arby's. Nagugutom na ako kaya kakain muna. Hinihintay ko pa rin ma-upload ang Facebook posts na nasa review pa. Makakabenta rin tayo ng gamit. Ngayon na-upload ko na lahat sa Facebook, malalaman ko kung tama ba mga pinili ko. Napansin ko, parang di ako nagugas ng kamay. Tara na, may natanggap akong mensahe. Diyos ko, sandali. May nagtanong kung pwede ang 15 para sa floor lamp. Nilagay ko yung gintong floor lamp sa halagang $20. Tinanong nila kung pwede bang 15. Sasabihin ko, oo, available ka ba ngayon? Tumahimik ka nga. Maisip mo ba yon? Pare, ito na yata ang pinakamabilis kong benta. Tingnan mo. Ang gaganda ng mga litrato, pare. Kausapin mo ako, kuya. Di ko nga alam paano bigkasin pangalan ng taong to. Abag... Ewan, tingnan mo. Maisip mo ba? Sa wakas, nakabenta siya sa halagang $15. Tatanggapin ko yan, Tara. Parang napaasa lang ako sa wala. Hindi pa nabababasa ng taong ito ang mensahe ko. Kaya sinubukan ko lang at hindi ako malulungkot. Gabi na ngayon. Masaya ako sa mga natapos natin. Para sa akin, pinakamahirap sa hamon na to yung mismong pagbebenta ng gamit. Hindi ko lang basta dadalhin sa pawn shop para agad kumita. Hindi ko alam kung tatanggapin ng pawn shop ang gamit sa bahay. May 24 na nag-click sa lampara na ito at 21 views para sa set ng 2 lampara. Nakalimutan ko rin kunan ng litrato ang mga picture frame natin. Mga ito ang ilan sa mga una naming nakita. Pero nakalimutan kong kunan ng litrato ang mga ito. Nakakainis kasi pakiramdam ko magaganda talaga ang mga nakuha ko. Pero ang mahirap lang ay ang pagbebenta nito. Sige, baguhin ko ang sinabi ko. Hindi mahirap ibenta. Mahirap lang yung mabilis itong maibenta. Sige, matutulog muna ako. Sana makatanggap pa tayo ng mensahe o may mabenta sa mga gamit na ito. Maganda ang plano mong pumunta sa mayayamang lugar. Desperado na ako, kaya game ako. Nakahanap tayo ng $20 sa kalsada. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala. Uy, grabe. Hindi pwedeng totoo to mayon.